Yung buwan ay National Breastfeeding Awareness Month at bibigyan pansin natin ng kahalagahan ng breastfeeding at ang malaking papel nito sa kalusugan ng mag-ina. Siyempre, upang alamin ang tamang breastfeeding practices, mga benepisyo nito at mga mahalagang payo para sa mga mommies natin dyan, makakasama po natin si Doc Jonna Pauline Crisostomo, isang family and community medicine physician. Good morning, Doc. Welcome Good sa Rise and Shine morning. Pilipinas. Good morning po, Miss Leslie, Miss DQ. Ayan, Doc, ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ano po ba yung layunin po ng pagdiriwang na ito ngayon? At anong tema po ngayon? Ayun po. So, ang pinakalayunin talaga ng National Breastfeeding Awareness Month is suportahan ang breastfeeding at ang mensahe po nito sa public ay simple lamang, no? Hindi lamang personal effort ng nanay ang breastfeeding, kundi dapat siya ng kanyang workplace, ng kanyang employer, ng kanyang family, and of course, ng community. Dahil kapag healthy si baby, syempre po, maganda yung kinabukasan ng Pilipinas at syempre maganda na napapangalagaan din si mommy. Ayan. Saka maganda nga yung conducive yung environment mo for such ano pong inirekomenda pong breastfeeding practice para po sa mga newborn babies at hanggang anong edad po dapat po ito ipagpatuloy? So ayon po sa WHO at sa DOH, inirekomenda ang exclusive breastfeeding simula pagkapanganak pa lamang hanggang 6 na buwan yung sanggol. At simula naman po 6 na buwan, pwede na po siyang mag-nutritious complementary feeding. Pero syempre tuloy-tuloy pa din ang breastfeeding hanggang 2 years at higit pa, no, hanggang kaya ni mommy at baby para masuportahan talaga yung nutrition ni baby. Ayun. Speaking of masuportahan, ano po ba yung mga benepisyo nito kay baby at saka kay mommy? Okay, para kay baby, no, yung breast milk ay nagtataglay ng mga antibodies at nutrients para siya ay makaiwas sa diarrhea, sa pneumonia at sa mga iba't ibang impeksyon. At syempre po, nakakasuporta po ito ng healthy brain development, no, para tumalino si baby at masupport yung kanyang overall growth and development. And para naman kay mommies, no, may mga benepisyo din ang breastfeeding, kagaya ng mas madali makarecover from postpartum o pagkapanganak. So, kagaya ako, 1 year postpartum na halos. So, sa tulong ng breastfeeding. And syempre po, nakakaiwas din po ang mga kababaihan in the long run sa breast cancer, ovarian cancer, sa diabetes, and cardiovascular disease o sakit sa puso. Ayun. Speaking naman about challenges, ma'am, ano naman yung mga hamon na kinakaharap usually ng mga breastfeeding mothers at ano yung mga steps na maaari nilang gawin to overcome these challenges? Siyempre po, hindi naman talaga madali ang breastfeeding. So, ang mga common issues po ng mga kababaihan is yung sore nipples, at saka yung mahirap po i-latch si baby, yung puyat at yung pagod ng pagpapump and mga nagpapa-breastfeed, no, kahit may trabaho pa sila the next day, kailangan gising sila sa gabi. And of course, yung challenge din ng pagbabalanse ng career at ng motherhood. Yun talaga. Ang hirap din talaga, no? Ang daming iniintindi pag mother ka na. Kaya naman, naku yung mga anak ko dyan, lalo na ngayon, ako, ang bait-bait ko na kay mama. Dahil alam mo, maraming sakripisyo Yes, ang daming pinagdaanan. Uy, pero may mga pagkakataon din po ba, Dok, na wala talagang gata sa lumalabas? Para kasi may mga kilala akong ganyan na mga mommies, yun yung namang struggle nila na parang kahit na gusto nilang magpa-breastfeed, walang lumalabas. Paano ba yung ganun? Okay po. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, totally walang lumalabas na breast milk. Minsan ay mahina lang po yung breast supply sa una, pero sa tulong ng regular na pagpapump or pagpapalatch kay baby, sa tulong po ng continuous na pag-express ng gatas, at saka po yung pagkonsulta din sa lactation counselor o kaya po mga doktor na train po sa breastfeeding, ito po ay makakatulong para masuportahan si mommy sa kanyang breastfeeding journey. Kasi of course, we know the benefits of breastfeeding sa mother and sa baby. So everything na pwede po nating magawa para masuportahan ito ay gagawin natin. Alright. Doctor, meron bang mga sitwasyon na hindi naman pwede itong breastfeeding? They should really go to sa isang doktor magpakonsulta?
Sa karaniwan po ng mga pagkakataon, ligtas naman ang breastfeeding. Pero, tama po yung sinabi ni ma'am na may pagkakataon na hindi compatible yung breastfeeding, lalo na po kung umiinom ng mga particular na gamot si mommy na hindi pwedeng magpa-breastfeed. So kung ganito po, no, kailangan na kumonsulta sa doktor, especially mga lactation counselors natin and lactation consultants. Kung bawal po talaga magpa-breastfeed, no, mayroon naman pong infant formula. Ito po yung pinaka-next na safe na pwedeng inumin ni baby kung sakaling hindi na po pwedeng magpadede si mommy. Ayun. Doc, ano po ba yung tamang pag-express po ng breast milk? Kasi syempre, sa mga working moms natin dyan, may mga kasabay din ako na talagang kahit nasa work sila, pump pa rin sila ng pump. So, paano ba yun? Paano ba natin mababalanse? Lalo na para po doon sa mga nagtatrabaho. So para po sa mga nagtatrabaho, fortunately po ngayon, meron naman na pong tulong ng mga breast pumps at mga iba-ibang supplies para matulungan ang mga working mothers. Pero kailangan talaga ay yung disiplina at consistency ng breastfeeding mother every 2 to 3 hours na magpa-pumping sa workplace. At syempre kailangan din po ng suporta ng employer in the lactation breaks, yung pag-provide ng lactation room na kung saan And storage. privado silang makakapag-pump, at yung freezer or refrigerator kung saan pwede pong i-store yung breast milk. Ayun. Oh, speaking about that, paano ba yung tamang pag-iimbak nito para masiguro na ligtas ito para sa sanggol? So, kailangan po, syempre, malinis po yung ating kamay, hugasan po yung ating kamay, at malinis din po yung lalagyan. Tapos, nilalagyan pa namin ito ng petsa at saka ng oras kung kailan po na i-pump. Tapos, ilalagay po ito sa isang refrigerator or freezer kung hindi pa agad gagamitin. Make sure lang po na hindi matotho or malulusaw yung breast milk, no, para manatili po itong fresh at safe para sa baby. And lastly, huwag pong gagamit ng microwave kapag magpapa-init na, kasi pwede po itong makapag-create ng hot spots and pwede rin pong malusaw yung mga protective factors na nasa breast milk. Okay. May proper din pala na pagre-reheat pa nung breast milk na yan. Dok, manabalitaan po namin na meron po pala kayong upcoming event, no, para ipagdiwang po ang National Breastfeeding Month. Can you tell us more about this? Yes po. Ngayon pong National Breastfeeding Awareness Month, iniimbitahan po namin ang lahat sa National Breastfeeding Congress this coming August 19 to 20 sa Tagaytay. Ito po ay aatenda ng mga healthcare providers, mga breastfeeding advocates, at lahat po na mga gustong matuto all about evidence-based breastfeeding care para po mas marami pa tayong matulungan ng mga families and of course yung mga mommies and babies natin. Kailan po ulit ito, Doc? August 19 to 20. Malapit August 19 to na. 20. So mark your calendars. Marami po kayong matututuhan po dito. Well, thank you so much, Doc Chona, sa pagsasama po sa amin ngayong umaga. At syempre, salamat din po sa lahat ng dagdag na impormasyon tungkol po sa breastfeeding. Thank you po, Doc. Thank Thank you, Doc.